1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga ka-RFI, ito naman po tayo para mag-share ng videos. Share ko lang po yung mga positive and negative issues ni RFI dahil yung mga nakaraang videos ko ay na-delete po. Oh no! Naisipan natin gumawa uli ng panibago na medyo makakatulong naman. Sana makatulong doon sa ating na mga nagtatanong. Kaya samahan niyo po ako at kung meron po kayong makitang hindi tama sa sinabi ko, komenta nyo lang po. Tayo naman po ay willing i-correct kung mali. At ito naman po ay opinion ko lang at personal kong ideas dito sa motor na to. Kaya pasensya na kung magkakamali. Sige, umpisa na natin. Okay mga kapatid, unahin natin yung negative issues. Sa akin, ang unang negative issues ay ito talagang sa shock niya. Yung dikit masyado sa gulong. Oh no! Ito yung pinaltan ko, yung stock yun, talagang dikit. Ito medyo nagawa natin ng paraan itong shock na to ng MTR rear shock na para sa XRM 310mm na na-order natin sa Shopee. Ito medyo dikit pa rin talaga siya. Pero nagawa natin na para na magka-distansya sa gulong. Yun nga katulad ng sinabi ko noong nakaraan, yung pagdagdag ng dalawang washer dito sa baba at paglipat ng washer sa taas na nasa left side, nilipat namin sa right side. Ito yung mga paraan para lumayo, dumistansya si shock. Then yung gulong nga, pwede tayong magpalit ng mas maliit. Kung ito ay 130 by 70 by 13, gawin natin siguro mga 120 by 70 by 13. Yung siguro naman yun, talagang lalayo na siya. Yan ang unang negative issues para sa akin. Pangalawa sa negative issue ay yung center stand niya. Nga, yung nakaraang videos ko, napansin ko payat si center stand. Kaya alangan siya sa body ni RFI. Malaki. Oh no! Kita naman natin. Kaya itong stand na to, pag nagre-revolution tayo, papainit, nadadala siya pag medyo malakas ang tiga natin. Maandar yan, gumagalaw, na dapat hindi. Kaya yun nga, papalitan natin to ng medyo matabang center stand. Saka itong isang stand niya, side stand, ayan, kuna ko rin, medyo siguro babawasan natin yan. Kasi nga, pag sinide stand mo siya, hindi siya naka-slant, maigi. Parang tuwid pa rin ang pagka-stand niya, kaya delikado, pwedeng bumagsak, kaya dapat bawasan. Then yung tapalodo sa likod, ito napuna nating mga batch 1, tagilid itong ating tapalodo sa likod. May paraan naman siguro, may tutuwid, kaya minor issues lang siya, hindi naman siya ganun ka big deal. Then yung ang butas, na okay lang din naman kahit hindi maganda pag tag-ulan, okay lang din naman siya kahit may butas. Basta yun nga, itong lalagyan natin siya ng mudguard. Itong mudguard na to, kung di ako nagkakamali, pang Yamaha FZ ito eh, kaya medyo malaki. Buti na lang nagawa ng paraan ng mekaniko na mailagay, kaya okay siya. Another issue, yung kanyang U-box medyo maliit. Tingnan natin. Ito. Kaya hindi kasya ang helmet. Kahit half-face helmet hindi kasya. Kaya naobliga ako magpalagay ng top box para sa helmet. Kaya yung raincoat, yung mga tools, yung mga cover ng motor, dito ko na lang nilagay. Medyo tamang-tama siya dyan. Kaya para sa akin, yun ay minor issues lang. Kaya kaya nang diskartehan natin yan. Then yung stock battery niya, ito yun. YTX9-BS.
Kaya ito, nagpalit na tayo ng battery kasi nga, pansin nyo, lumobo siya oh. Oh no! Pero ito ni-recharge na nung nga minsan akong tumirek. Kaya palit na tayo ng baterya. Kaya ayoko na isapalaran, baka abutin na naman tayo. Ito, isang negative issues niya, battery. Mabilis lumobo. Then yung pinaka-tubo ng tambucho niya, yun nga. Karamihan ay kinakalawang. Pero ito, meron akong nabiling anti-rust, kaya parang medyo effective kasi hindi na siya masyadong kalawang na kalawang eh. Hindi katulad ng dati, yung buong tubo nga, nagkulay kalawang na talaga. Pero ngayon, konti na lang, kung part na lang na to. Kaya, hindi na naman siya issue kasi alam ko, maraming motor talaga namang kinakalawang ang mga tubo ng tambucho. So far, yun lang ang mga negative issues na nakita ko sa RFI. Pero mas lamang pa rin yung kanyang positive issues. Kaya umpisahan natin. Siyempre, unang-una sa kanyang looks. Kita nyo naman, no? Pinagsamang elegant and sporty ang kanyang forma. Ayan. Bulky ang body niya. Tapos, mas mahaba kaysa sa ibang mga maxi scoot. Ayan, magandang forma niya. Ito, itong pinaka bearings niya, may kanto. Yan, nakatulong sa forma niya yan. Malaking bagay talaga pag ang motor mo ay medyo bulky, yung mataba. Kitang kita sa kalsada. Hindi lang sa forma, syempre, para sa safety rin. Kasi syempre, pag kitang kita ka sa kalsada, malaki, medyo iwasan ka. Kaya maganda ang kanyang looks ni RFI. Then ang mga ilaw niya, ayos na ayos din, puro LED light na. Itong impisahan natin tong sa headlight. Yan, kita nyo naman, talagang maliwanag siya dahil nga puti ang LED light niya. Then maganda sa kanya yung pass light, very effective siya. Tama-tama pag counterflow ka, gamit mo yan, sa lubong kang babatiin o sesenyasan, ayos yan. Tapos yun nga, yung bad boy look niya, meron niyang kilay eh, di ba? Itong ating babaw na to, para siyang kilay na may mata. Yan. Ito yun eh, oh. Matang may kilay pala, hindi kilay na may mata. Bad boy looks. Kita, hanapan natin ng magandang pwesto. Then pag magpa-pass light ka, ito siya. Then yung pass light nga niya, ito, testingin natin. Ayan, okay na okay ito. Then yung kanyang hazard, saan natin, ito yun. Ayan. Very useful yan pag emergency, nagmamadali. Ayos yan. Then yung kanyang kilis, very nice din. Kasi sa nagustuhan natin. Ang kanyang panel, ito, okay din, kompleto. Speedometer, oras, temperature. Ito ay temperature ng motor. Hindi ito temperature ng weather natin. Tapos ito ang kanyang battery, medyo bagong palit. Then yung kanyang fuel gauge, ayan, medyo kailangan natin magpakarga. Then isa pang maganda sa kanya, yun nga, meron na siyang USB charger. Ito, hindi natin masyadong nagagamit, lagi naman tayong full charge bago umalis, pero maganda yan for emergency. Then yung lalagyan ng cellphone niya, ito, medyo maliit lang pero okay na rin, very useful din yan. Then magandang positive issues pa at magandang upuan kay RFI. Ito nga, camelback type, stock lang to ha, wala tayong pinapalitan.
medyo komportable siya kasi malaki ang kanyang upuan. Then hindi ka i-slide, gawa nga ng ito nagsisilbing stopper niya ng kwitan natin eh. Kaya pag may angkas ka, komportable din siya, lalo't may top box, may sasandalan siya. Kaya poging-pogi yang si RFI sa kanyang ginawang upuan nito. So naman, kahit air-cooled lang si RFI, okay pa rin siya. Sinaobserbahan ko, hindi naman ako nag-overheat. So maganda performance ni air-cooled. Kaya dinisenyohan lang natin ng fan cover na para sa Mio. Then emblem ni BMW. Okay na forma niya. Then guys, yung kanyang gas capacity. Ito. 9.5 liters ang kanyang full tank. So malaki to compared dun sa ibang mga scooter. Buksan natin. Malaki rin ang kanyang reserve. Kasi one time nung ako'y nagpa-karga, nag-empty na siya, pina-full tank natin. Nag-sign nga siya ng empty, pero nung nagpa-full tank ako, 6.5 liters lang ang nakita kong naikarga. So almost 3 liters ang kanyang reserve. Kaya magandang points yan kay RFI. Then inalam nga natin yung kanyang gas capacity. Saka yung kanyang sa long drive, kumukonsumo siya ng 1 liter per 40 kilometers. Kasi yan nga na estimate ko, bumabiyahe ako nung Santa Cruz to Calamba, yan ay 40 kilometers yan eh. Kaya medyo tipid siya. Siguro sa malakas siya sa city drive. Ayan, pag siyempre patay sindi ang motor, medyo malakas kumonsumo ng gas yan. Guys, hanggang doon na lang muna. At marami-rami na siguro doon yung aking naitalwanan. Abangan nyo sa susunod kong videos. Itong kung napapansin nyo, itong windshield nya, side mirror bracket, medyo share ko kung paano ito ginawa. Kasi marami na rin na nagtatanong. Kaya sa pamamagitan ng video, makatulong para doon sa iba na gusto mapa-pogi pa si RFI. Sige, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Shoutout muna nga pala kay Topi Velasco ng Linville, Santa Cruz. Yung aming tagagawa ng ito si Bunso. Wala ka, kasama uli. Lika. Yung tagagawa ng aming aircon. Pa-shoutout sa kayo, Topi Velasco. Ayan, ito si Bunso. Sinong makulit? Ako. Buti alam mo. Sige, bye-bye na tayo. Bye-bye. Bye-bye. Suswimming kami.